Sumainyo ang Panginoon. at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong walang imposible sa Diyos. Kahapon sa ating ebanghelyo at kagaya din sa ngayon, puno ng kagalakan, lumukso ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth sa pagdalaw sa kanya ng mahal na birhen. Kung inyo pong mapapansin, si Elizabeth at si Maria, kapwa nagdalang tao, kapwa kinalugdan ng Diyos, kapwa tinanggap ang pagpapala ng Diyos. Kung lubos nating pagninilayan, walang katumbas ang biyayang ito na ipinagkaloob kay Elizabeth at Maria. Unang-una, si Elizabeth, napakatanda na at isa pang baog, nagkaanak, at ang kanyang magiging anak ay si San Juan Bautista. Si Maria, pinili siyang maging ina ng anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi ordinaryong tao ang ipagbubuntis niya. Hindi basta-basta. Hindi lang kung sino-sino, kung hindi ang anak ng kabanal-banalang Diyos, mananahan sa sinapupunan ni Maria. Pagmasdang mabuti, napakaganda po ng disposisyon ng ating mahal na Birheng Maria. Bakit? Nung natanggap niya ang pagpapala at biyaya na binigay sa kanya ng anghel, nang ibinalita sa kanya na siya ay magdadalang tao, si Maria hindi nagmalaki. Hindi niya ipinagsigawan sa buong mundo na masigit siyang pinagpala sa babaeng lahat. Hindi siya nagdemand ng anumang papuri sa mga tao. Hindi niya pinagpilitan ang kanyang sarili upang kainggitan ng maraming babae. Ano ang kanyang ginawa? Naglakbay si Maria kahit malayo upang ibahagi at ipimalita sa kaniyang pinsan
ang magandang balita at pagpapala na kaniyang natanggap. Siya mismo, hindi siya nag-utos. Siya mismo ang nagdala kay Jesus upang maging pagpapala din sa iba. Hindi inangkin ito ni Maria. Hindi niya ito sinarili. Nagpuri at dinakila niya ang Panginoong Diyos. Dalawang makapangyarihang salita, ang pagbabahagi at pamamalita. Kaya nga ang magandang katanungan, ganito din ba tayo, mga kapatid at mga kadiboto, na ibinabahagi at ipinapamalita din ba natin ang napakadaming mga biyaya at pagpapala na ating natatanggap sa araw-araw ng ating buhay? Hindi ba tayo nagiging madamot, ganid, o sakim? Natatakot ba tayong magbahagi sa ating kapwa sa kadahilan ng takot tayong maubusan? Kung inyong mapapansin, ginamit ni Maria ang lahat ng kanyang pagpapala upang maging mas lalong tapat sa Diyos. Uulitin ko po, ang lahat ng mga biyaya at pagpapala ni Maria, ginamit niya upang mas lalong maging tapat sa Diyos. Yung iba sa atin, pinagpala ng Diyos. Marami nakalimot. Marami nagmalaki. Ang akala nila, ang pagpapala nila, galing sa kanila at hindi galing sa Diyos. Pero si Maria at Elizabeth, maliwanag sa kanila na ang lahat ng pagpapala na natanggap nila galing sa Diyos. Kaya anong ginawa nila? Pinanatili nilang dalisay ang kanilang puso at kaluluwa. Ang naging disposisyon nilang dalawa, palagi ang magpasalamat. Ilan kaya sa atin dito ngayon ang marunong magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap? Ilan kaya sa atin dito ang kinikilala ang Diyos sa kanyang kabutihan at kagandahang loob? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa bawat araw, sa bawat sandali na tayo ay humihinga, dapat lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos. Naway ang maging sambit lagi ng ating mga bibig, walang hanggang pasasalamat. Uulitin ko po, naway ang laging sambit ng ating mga bibig, walang hanggang pasasalamat. Tulad ni Maria at ni Elizabeth, silang dalawa naging instrumento ng pagpapala ng Diyos. Hindi tumigil ang grasya ng Diyos sa buhay ni Elizabeth at ni Maria, sapagkat lagi silang nagpapasalamat. Hindi sila naging abusado sa mga biyaya na kanilang natatanggap. Pinangalagaan, iningatan, at ibinahagi nila ang napakalaking biyayang ito ng Diyos. Sa paanong paraan? Silang dalawa naging huwarang ina sa pamamagitan ng kanilang makainang pag-aaruga, lumaki ng maayos at may disiplina si San Juan Bautista at si Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na Eucharistia, katulad ni Elizabeth at Maria,
ang mamutawi nawa lagi sa ating mga bibig. Walang hanggang pasasalamat. Lagi po nating tatandaan, ang taong lagi at marunong magpasalamat, lagi din ang pagpapala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.